Ipinarating ng Pilipinas ang mga hamong kinakaharap nito pagdating sa West Philippine Sea sa isang international coalition event dito sa European Parliament sa Brussels, Belgium. Nagsama-sama ang mga mambabatas mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa Interparliamentary Alliance on China o IPAC Summit sa Belgium. 350 ang miyembro ng IPAC kabilang ang ilang mga Pilipinong mambabatas. Isa sa dumalo si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na mariing kinundena ang pangliligalig ng China sa West Philippine Sea. Because China's vessels have been water cannoning and ramming our Philippine vessels and laser targeting our Philippine Coast Guard ships. I call on all our members of the IPAC to join the Philippines in urging China to follow international law for the stability and peace of our region. Suportado rin ng mga kaalyado ng bansa ng Pilipinas tulad ng Estados Unidos at Japan ang mas matatag na samahan ng mga demokratikong bansa laban sa lumalawak na impluwensya ng Beijing. One of the most important is just respect for the rule of law. We have to respect global currencies. We have to respect trade. We have to respect maritime laws. I know that's incredibly important for the Philippines. And we have to have respect for these systems and systems of government that are democratically enshrined. Frequent and repeated incursions into your territorial waters and problems, clashes between your own and Chinese coastal guards and also public vessels. So Japan actually is experiencing exactly the same thing. Therefore, it is more important than ever for us to stand together. Sa isang pambihirang pagkakataon din humarap sa mga mambabata si Taiwan Vice President Xiao B. Kim sa European Parliament para manawagan ng pagkakaisa ng mga lumalaban para sa demokrasya. Ito ang kauna-unahang beses na sumampa sa EU Parliament stage ang isang mataas na opisyal ng Taiwan at kinundena ang mga agresibong aksyon ng China. We are facing an expanding, coordinated, and evolving set of threats and challenges. Military pressure and gray zone coercion, cyber attacks and disinformation campaigns, economic leverage used to extract political compliance. Sa isang maikling panayam sa Newswatch Plus, sinabi ng Taiwan VP sa EU event na kailangang magtulungan ng Manila at Taipei. We are neighbors, and it's important to work together. We share a lot of economic interests, and also our shared commitment to security in the region, of course, being challenged. Samantala, mariing kinundena naman ng China ang ginawa ng EU at nagprotesta sa ginawa ng Taiwan VP dahil ito raw ay paglabag sa One China policy. Iginiit din ng Beijing na ang issue ng Taiwan ay isang red line na hindi dapat sirain ng ilang mga mambabatas mula sa EU. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ng magkaroon ng recalibrated approach pagdating sa pakikitungo ng Pilipinas sa China dahil lubha na itong naaapektuhan ng mga maritime dispute. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus, European Parliament, Brussels, Belgium.